Sa lungsod ng Davao, 5 nangangalakal ng basura ang patay ng masagasaan ng truck ng basura. Nakatutok si Sheila Vergara ng GMA Davao. Kapatawaran ang hiling ngayon ng dump truck driver na si Delmar Hilyazar matapos ang nangyaring aksidente sa dump site sa Barangay New Carmen, Davao City nitong Sabado. Sa loon taong ko nila. Nung inabuhay rapod ko. Magbabagsak lang sana ng basura ang dump truck nang bigla raw itong mawala ng preno. Dumaos-dos daw pababa ang dump truck at bumangga sa isang bulldozer bago tuluyang nasagasaan ang mga nangangalakal na basura. 5 ang patay, 4 naman ang sugatan. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Sinisi nila ang may-ari at driver ng dump truck dahil hindi raw tiniyak ng mga ito na maayos ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. That's negligence actually. Dili na siya aksidente. Dili na siya aksidente, sala na siya sa tagiya sa truck. Because kung magpadagan ka og truck, dapat sigurado ka na roadworthy na imuhang truck. Nagpadala naman kahapon ang Davao City Engineers Office ng mga tauhan para suriin ang may 66 na truck ng basura sa lungsod para di na maulit pa ang aksidente. Within 1 year na agi hapoy mahitabo, sila ang paninglan nato ang katong nag-certify sa roadworthiness. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries and damage to property ang kakaharapin ng sospek. Sheila Vergara, nakatutok 24 oras. Patuloy na sinisikap ng GMA News na kunin ang panig ng may-ari ng dump truck kaugnay sa naturang aksidente. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 2 iligal at nanlilimahid na katayan ng manok ang ipinasara ng mga otoridad sa Kamuning Market sa lungsod ng Quezon. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Bukod sa walang permit, napakarumi pa ang magkatabing katayan ng manok na ito sa may Kamuning Market sa Quezon City. Kaya naman napasugod doon kanina madaling araw ang mga kagawad ng Quezon City Veterinary Health Office. Ayon sa mga otoridad, di mo na nga kailangang maghalugog pa. Unang bungad pa lang daw, alam mo nang may nilalabag na patakaran ang naturang katayan. Hindi pwede, kailangan niya nakatiles yan. Pagkatapos kailangan malinis ang kapaligiran. Sama-sama na yung putik at saka yung yung manok. Yung pinagbalahibuhan, dyan na rin. Dyan na rin lahat. Sa liit nitong katayan nila, andyan na lahat. May pusa pa doon. Tapos nakita nyo naman yung nagkakatay kanina, nakahubad pa. Maliwanag ng may-ari, may mga papeles daw sila. Pero nang siyasati ng mga otoridad, Ang business permit niya, retailer lang ng dressed chicken. So ang pwede lang niyang gawin, magtinda ng manok. Nakalagay pa sa remarks niya, slaughtering of chicken and fowls is strictly prohibited. So hindi ka talaga pwede magkatay dito. Hindi katayan ang business permit mo. ayon sa may-ari ng katayan, ginagawa naman na ang bago nilang katayan. Pero dahil sa kakapusahan sa budget, medyo natagalan. Pero dito sapat na dahilan ayon sa mga otoridad dahil kalusugan ng mga mamimili ang nalalagay sa alanganin. Dahil dito, kinumpiska mga katay na manok at ipinasara ang 2 katayan. Posibleng maharap sa paglabag sa Meat Inspection Code at Sanitation Code of the Philippines ang may-ari ng mga katayan. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Patay ang mag-asawang negosyante ng pagbarlin sa loob ng kanilang sasakyan kaninang tanghali sa Pasig. Hindi pa malinaw ang motibo ng mga suspect, pero ayon sa pulis, posibleng target ng suspect ang babae. Mula sa Pasig, nakatutok live si Cesar Apolinario. Mel, naganap ang insidente ng pamamaril dito sa kabaan ng Marcos Highway dito sa Pasig City area. At base sa inisyal na investigasyon ng pulisya ay posibleng ang itong babaeng biktima ang target ng mga sospek. 5 basyo ng bala ng kalibre 45 baril ang nakita ng otoridad sa crime scene. Ayon sa pulisya, posibleng sanay na ang sospek sa ginawang krimen dahil halos lahat daw ng balang pinakawalan nito tumama sa ulo ng mga biktima. Mga tama talaga, hindi ka bubuhayin kasi groupings yung tama, magaling yung bumaril Sa salaysay ng mga saksi, galing ang mga biktima sa Quezon City area papuntang Antipolo, sakay ng SUV.
Nakasunod sa kanila ang motor, lulan ang dalawang sospek. Sa isang restaurant, nagpark ang mga biktima. Ang kasunod nilang motor, huminto rin sa lugar at nagpark sa gilid ng Marcos Highway. Bumaba ang gunman na nakasuot ng sombrero at lumakad papunta sa gawing passenger seat ng SUV kung saan nakapwesto ang babaeng biktima na nakilalang si Nelia Tan, 58 years old. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng sospek. Agad silang tumakas. Sa inisyal na resulta ng investigasyon, 2 bala ang bumaon sa bandang mukha ng babae. Ang isang bala tumama sa dibdib nito. May tama rin sa ulo at kaliwang balikat ang kasama niya na nakilalang si Bienvenido Tan, 56 years old. Wala pang lead ang pulisya sa motibo ng pagpatay sa mga biktima. Bandang hapon dumating sa Pasig PNP headquarters ang mga anak ng biktima at nagbigay ng salaysay. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Ang pulisya hindi muna pinaalam sa media ang impormasyong nakuha sa mga kaanak dahil baka makaapekto raw sa ginagawang investigasyon. Pero sinabi nilang nasa negosyo ng kitchenware at warehouse rental ang mga biktima. Inaalam na rin ng PNP kung nakunan sa CCTV ng isang establishmento ang buong pangyayari. Hiniling na ng PNP sa may-ari nito na bigyan sila ng kopya para makatulong sa investigasyon. Mel, Hindi natin yung kasi masabi nakita yung dalawang dealer yung mga yun eh. Kaya nga nag-imbestiga pa tayo. Kasi maaaring siguro meron sila, alamin pa natin kung meron silang business rivalry, ganyan. Alamin pa natin. Mel, yung nakita natin na sa video no, na dalawang CCTV na nakapwesto doon sa may bandang kanan ko, Mel. Sabi ng mga gwardiya dito, kitang-kita daw o kuhang-kuha o hagip nitong dalawang kamera na to yung mga pangyayari. Kaya yun ang tinitingnan ngayon ng pulisya at makakatulong ito. Although yung CCTV, Mel, mga 20 to 30 meters away dito sa sasakyang ito, dyan binaril yung mag-asawang biktima. So titignan nila kung pwedeng i-zoom in nga itong CCTV na ito at para makuwanan yung mukha mismo ng suspect dahil kung titignan mo yung posisyon ng suspect, bali nasa likod siya nitong van na to, nakaharap naman siya sa mismong camera. So ang problema lang, nakasombrero, Mel, yung suspect, pero kapag zoom in naman yun ay pwedeng makita yung itsura ng suspect, Mel. Pero Sar, bakit ano batayan nila para sabihin na ang talagang target ay yung babae, Sar? Kasi Mel, pwede naman yung, sabi ng pulisya, no, pwede naman yung suspect ay pumunta dun sa mismong sinasakyan, yung nagda-drive, no, yung asawa ng babae. Pero hindi dun siya pumunta sa passenger seat at talagang itinutok mismo sa window kung saan naroon yung ulo ng isang biktimang, yung babaeng biktima. At bali, ang ginawa pa rin ng suspect, binaril pa rin niya yung kasama niya, yung mismong driver, mismong asawa nitong babaeng biktima. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Isang monumento ang balak ipatayo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. At yan ay para sa hari ng komedya na si Dolphy. Bilang pagkilala raw yan sa kanyang tagumpay at mga di matatawarang kontribusyon. Nakatutok si Lar Santiago. Sa Tondo, Maynila, lumaki at nag-aral si Comedy King Dolphy. Pero malaking bahagi rin ng kanyang buhay ang Quezon City dahil na rin sa kanyang trabaho. Sa Libis, Quezon City, meron na siyang star sa Walk of Fame. Pero ang pinaplano ngayon ng pamahalaan ng Quezon City ay ang pagtatayo ng monumento ni Dolphy sa lungsod. Sabi ni Quezon City Mayor Herbert Bautista, target nilang magawa ito sa loob ng 2 taon. So I think it's also high time in this particular area, siguro Tomas Morato, South Triangle, Laging Handa area, maglagay tayo ng mga ganon na merong parang statue rin si Ninong Dolphy na tumatawa, di ba? So maraming magpapapicture doon. So many people actually go to that area, sa South Triangle area near the networks, para lang mag-abang ng mga artista. So if we put a tribute to Dolphy there, I'm sure matutuwa ang mga tao at talagang dadayuhin nila yan. Ang pagtatayo ng monumento ng Comedy King ay bilang bahagi ng pagkapatanyag nila sa Quezon City bilang entertainment capital of the Philippines at bilang City of Stars. Plano rin nilang ipagtayo ng monumento ang iba pang artista tulad ng yumaong hari ng pelikulang si Fernando Poe Jr. Ibinalita rin ni Mayor Herbert na nabili ng lungsod ang lupain ni Dolphy sa Pateng, Novaliches bago pumanaw ang Comedy King. So meron lupa si Ninong Dolphy dyan sa Barangay Gulod, binili namin, walang high school doon, tatayuan namin ng high school.
If he becomes national artist, I'm also pushing that that high school be named Rodolfo Vera Quezon High School. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Hamburger steak at chocolate cake. Ilan daw yan sa mga paboritong i-order ni Dolphy sa isang kainan sa Maynila na dati pa niyang tambayan. At kwento ng anak na may-ari noong kainan, talaga raw napakabait ni Mang Dolphy kahit sa mga ordinaryong tao. Nakatutok si Julius Segovia. Sa bake shop na ito sa Bocobo Street sa UN Avenue, Maynila, madalas daw noon tumambay si Dolphy. Kwento ng nagmana nito na si Milagros. Kaibigang matalik ni Dolphy ang kanyang mga magulang. Napakabait na tao. Mas higit pa siya sa kamag-anak. Ang hindi ko lang makalimutan, sinabi niya, mahal daw niya yung parents ko. Kung tutuusin, hindi naman nila kadugo si Dolphy. Pero saksi raw si Milagros sa kabutihang loob ng Comedy King, lalo na pagdating sa kanyang mga anak at pamilya. Makamasa raw si Dolphy. Nakikihalubilo pa raw siya sa ibang customers ng restaurant. Paborito raw orderin ni Comedy King ang oxtang, hamburger steak, ensaymada queso de bola, chocolate cake, raisin bread at hot chocolate. Mahilig daw talaga sa pagkain si Dolphy, ayon sa isa pa niyang malapit na kaibigan na si Boots Anson Roa. Medyo nakikipagkwentuhan pa, although mahina na yung boses. Of course, Shasha was at his side and ibang anak ni Dolphy. And pinag-uusapan namin pagkain, naghahanap ng steak, yung bang ganon. Ang mga magulang din ni Boots ang unang nakasama ni Dolphy sa mga pelikula na naging daan para mapalapit din daw siya sa hari ng komedya. Ang hindi ko makakalimutan, si Dolphy ang unang-unang nagturo sa akin magsayaw ng cha-cha. I was about 6 years old. Pero imbes na ipagluksa ang pagkasawi niya, ayon kay Boots, dapat daw maging masaya. I would like to take a different point of view, no? Kung ako, gusto kong sabihin happy birthday, Dolphy. Kasi yung pagkamatay niya translates to yung kapanganakan niya sa isang higher realm or higher world and the life everlasting kung saan kasama na niya yung Panginoon. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.